Nakahiga ka sa hospital bed. Di ka makagalaw, di ka makasigaw. Tapos may lalapit sa'yo. May ID, may uniform, may ngiti. Pero ang dala niya, hindi gamot, kundi kamatayan. Siya si Donald. Nabuhay noong 1952 sa Ohio. Bata pa lang, tahimik na siya kasi na-essay siya ng dalawa niyang uncle. And medyo may topak din. May history ng head injury, may issue sa pag-uugali, at eventually, naging obsessed sa control. Noong 1970s, nagtrabaho siya bilang hospital orderly sa Marymount Hospital sa Kentucky. At dito na din nagsimula ang kanyang death spree. Hindi siya doktor, hindi din nurse. Pero dahil nasa likod siya ng mga pasyente lagi, akala mo ordinaryong staff lang. Pero di mo alam, siya ang kalaban sa likod ng kortina. Simula 1970 hanggang 1987, pumatay siya ng hindi bababa sa 37 na katao. At ayon sa kanya mismo, baka umabot pa raw ng 87. Oo, 87. Paano niya pinipili ang mga biktima? Hindi random ang pagpili ni Donald. Karamihan sa kanila, matatanda o critically ill patient. Walang kamag-anak na madalas bumisita. O minsan, yung inis lang siya, literal. Nainis ako so pinatay ko. Wala siyang pattern gaya ng ibang serial killers. Basta may access siya, pwede niyang gawing target. Yung mga crimes na kinumit niya, naging undetected for so long. Kasi naman, wala siyang particular na modus operandi. Pero paano niya ginagawa? Well, madami siyang method na ginamit tulad ng pinapakain ng arsenic o cyanide, parang nag-aalaga ng langgam pero pumapatay ng tao. May pinainom siya ng gamot na may cleaning fluid. Oo, pampakintab ng sahig. Pinasok sa katawan ng tao. May sinuffocate din siya gamit ang plastic. May kinoryente habang nasa hospital bed pa. Minsan pag bad trip, pinapatayan niya ng ventilators. Tinuturukan din niya ng fluid tainted with HIV or Hepa B. At ang pinakamatindi, lahat ng to ginawa niya sa loob ng ospital. Habang nakasmile pa at nagsasabi, I'm here to help. Yes, ganun siya kalala. Legit angel of death vibes. Eto si Logan Evans, 88 years old. Isang retired na sundalo. May Alzheimer's. Kaya hindi na makakilala ng tao. Si Donald, umalalay lang kunwari, pero pinakain ng arsenic. Dead on the spot. Bakit niya pinatay? Sabi niya, wala na tong silbi, naghihirap lang. Sabi niya habang ngumunguya ng mint. Carl Dixon, 65. Bedridden, may cancer at malapit na ring bawian ng buhay. Pero instead na natural death, pinainom siya ni Donald ng cyanide sa gamot niya. Nakasayin siya kay Carl ng 3 araw sunod-sunod. Sawa na raw siya. Real talk? Ano to homework? Helen Mitzger, 82 years old. Diabetic si Helen at may ulcer. Nakita siya ni Donald na umiiyak habang nasa hospital bed. Iniisip mo siguro, tutulungan niya. Pero hindi. Anong ginawa niya? Nilagyan niya ng rat poison ang pagkain ni Helen. Oo, lason sa daga. Sa hospital, sa senior citizen. Reason, naiingayan siya sa iyak ni Helen. Let that sink in. Mercy killing daw, yan ang paulit-ulit na linya ni Donald. Tinutulungan ko lang naman sila eh. Pero kung mercy killing, bakit yung nagpapakita ng improvement pinapatay din niya? At bakit may mga walang sakit pero pinatulan? Teka lang, meron pa. May security guard sa ospital na nainis sa kanya. Kaya nilagyan niya ng arsenic sa sandwich. Hindi pasyente pero pinatay niya. Yung kalibin niyang lalaki, yes, bakla siya. Nilalagyan din niya ng poison sa pagkain paunti-unti. Kasi daw, nagsosospetsya na. Napaka-angel of death mo naman. Pati love life mo pinatay mo. For 17 freaking years, walang nakahuli. Ang dahilan, laging natural cause daw ang sanhi ng kamatayan. Di kasi uso ang forensic dati. Tapos kampante pang ospital. Akala nila malas lang sila. Pero isang araw noong 1987, may pasyenteng namatay na autopsy. Nagpakita ng cyanide poisoning. Aba, teka, cyanide? Saan galing? Boom! Lahat ng mata napunta kay Donald. Inaresto, hinuli, at nung kinompronta, amin agad siya. Hindi isa, hindi 5, kundi 30 plus killings ang inamin niya. Parang proud pa, no? Literal na parang resume ang ginawa niyang listahan ng pinatay. Nahatulan siya ng multiple life sentences. Walang parol, walang labasan, walang dasal-dasal. Pero teka, may twist. March 27, habang nasa kulungan sa Ohio, binugbog lang naman siya ng kapwa niya inmate. Grabe yung bugbog, halos basag lahat. And namatay lang siya 2 araw pagkatapos. And guess what? Walang masyadong nalungkot. Sabi pa nga ng isa sa mga kamag-anak ng biktima, justice served. Kaya palagi kang mag-iingat at huwag kang maging biktima.